Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ito, siguro sa nakapanood ng mga dalawang nakarang video natin, nakikita nyo to ano. So ito yung natira na hindi natin na release doon sa Hinom service natin. Okay, dahil may kulang pa siya na pyesa. So ang problema nito ay walang power. At nang mag-troubleshoot tayo, nakita natin na sira yung kanyang power supply. So itong power supply na to, kasama yan dito, buo. Pinuto lang natin siya. Kinat lang natin ayan. Okay, para mapalitan natin siya ng iba. Kaya ito ay madali lang gawin mga ganito kapag power supply yung problema, dahil yung kanyang power consumption ay nasa 5 watts lang. Tapos yung kanyang supply voltage ay 5 volts. So magagamit natin yung ating mga lumang cellphone charger. O kaya yung mga 5 volts na power supply, yung mga luma ano. So kailangan natin i-keep yung mga lumang adapter, mga cellphone charger. Lalo na kapag yung cellphone charger na yun ay kasama dun sa nabili mong cellphone ano. Yung original talaga para sa kanya. Dahil mas magandang klase po yan kung ikukumpara natin sa mga mumurahing cellphone charger na nabibili natin ngayon. Okay? So, tinest natin to sa harap ng may-ari. Pinakita natin na yun lang talaga yung sira, no? So, nag-provide tayo ng maliit na 5 volts supply. So, meron tayong ganito, ayan. So, hindi kasi natin nadali yung pang-test natin na power bank, pang-test natin sa 5 volt supply. So ito yung ginamit natin. Ayan. So kinabit natin siya dito. Pinakita natin sa kanya na nagpa-power na. Okay? Kaso, ito kasi kapag kinabit mo to, under wattage siya. Kung ikukumpara mo siya sa original, oh, ang laki ng original ito, ang baba. Ito kasi umaabot to ng I think 1 ampere or 1.5 ampere. Ito. Umaabot to ng 1.5 ampere. Tapos ito, 450 milliampere lang siya. So wala siya sa kalahati, malayong malayo. Kaya ito, pag kinabit mo to dito, magkakaroon siya ng power. Kaso ang lalabas dito, boot. Okay? Unang lalabas diyan kasi boot. Tapos hindi na siya hindi mo mailipat yung channel, hindi mo siya mapapatay yung power. Ganun lang siya, nakaboot lang siya lagi. Kasi yung kanyang amperahe ay kulang para mag-supply dito sa buong circuit. Kaya sabi ko sa may-ari, ayan, napakita ko na sa'yo na gumagana. So ito lang talaga yung problema. Kaya dadaling ko to, hahanapan ko siya ng magandang klaseng power supply na akma talaga para sa kanya. Ayan. Kaya naghanap tayo. Ayan, nagagamit na natin yung mga kinikip natin ng mga power supply, mga power adapter. So ito na yung kinabit natin. Ayan siya. Okay, so ang importante lang naman sa mga ganito, kapag nagmo-modify ka, nagpapalit ka ng mga ganitong board, so kailangan ayusin lang kasi medyo minsan may mga may-ari na medyo mabusisi ano, tinitingnan nila kung paano mo siya kinabit, kung matibay ba siya, kapag nalaglag yung unit, hindi ba siya humiwalay, at kung hindi ba siya masagwa tingnan, at saka safe, kung safe. Ayan, kaya kung titingnan to ng may-ari at bubuksan, ayan, proud naman tayo na maganda yung pagkagawa natin, saka matibay. Ayan siya. Okay? Tapos yung ito, yung amperahe nito, umaabot siya ng 1.5 ampere ito. Itong power supply na to. Okay? So, original yan. Galing sa Huawei na cellphone charger. Huawei. Ayan. Okay, so titest natin para makita nyo na talagang ano na siya. Tawag nito. Gumagana na siya. Saksak natin. So unang lalabas dyan, boot, no? Ayan, ganyan lang kapag ito yung gagamitin mo. So sintayin natin. Ayan. Okay? Tapos lalabas yung channel dyan eh. So pwede mo na siyang ilipat. Okay? Ayan siya. Diba? Tapos lipat mo siya up and down. Pwede na. Tapos sa pagtitest nito, kapag nagtitest tayo nito, titest tayo kung ubra ng power supply natin, ano, kailan patakbuhin natin ng mga ilang oras na merong signal na
dito. May antena tayong nakakabit kasi mas mababa yung power consumption niya kapag walang signal. So hindi mo siya makitaan na meron ng sounds na lumalabas o picture doon sa TV. So mas mababa yung power consumption. Para maging siya, mas sigurado tayo na kumakain talaga ng mataas na amperahe yung circuit. Kailangan may signal na pumapasok dito. Ayan, para matest talaga natin yung ating mga power supply. Kaya na siya, normal na siya. O, titingnan mo siya, hindi kumukurap. Walang kurap yung hindi nagfi-flicker yung ilaw natin. Okay? So normal na siya, pwede na natin siyang sa may-ari. Ibalik sa may-ari o patubos. Ayan. Okay? So sa mga ganitong problema, lalo sa mga ganitong afford-a-box o ano pa yung mga ibang digital TV or satellite receivers, satellite digital receivers. So madalas diyan ngayong mga makabago ay 5 volts na lang yung supply, kaya wag nyong itapon yung mga adapter nyo na 5 volts, lalo na yung matataas yung amperahe, matataas yung wattage. Magagamit po natin yan pang modify sa mga circuit na nagsusupply ay 5 volts lang. Ay 5 volts lang yung kanyang supply na kinokonsumo. Okay? So hanggang dito na lang siguro tayo. So maraming salamat. God bless at bye bye.